Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 12:12. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabago. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang, ngayon headlines kan mga bareta sa lado nasyonal. Vice Presidente Sara Duterte, sulaminting Vice Presidente asin pamayo kan DepEd na igwang confidential funds. Kagulang sa 85 pesos na wage hike, pigpalagan ni Senator Raffy Tulfo. Sa iba pang pamayukan mga bareta na abalang benepisyo kan health workers, pon pa kan taon 2021, pig-aariglar na kan gobyerno. 48 mga Chinese vessels na monitor, duman sa WPS kan bulan na Hulyo sabikan, Puwersa Armada kan Pilipinas. Magtugang na Villafuerte, nagsusuporta sa pag-update ka 1977 National Building Code. Sa lado lokal, ikatulong ornada kan na salary increase sa mga kwalipikadong empleyado kan Camarines Sur, pasado na. Sa kamugtakan kan panahon, Typhoon Dolphin, posibleng maglaog sa PAR, aapo dun ining Maymay. Sa luwas kan Pilipinas, 7 katawo gadan, 40 lugadan sa drone strike sa beach duman sa Russia. At yan ang detalyes. Ngunyan sa detalyes, nakita kan mga bareta sa lado nasyonal, sulaminting si Vice Presidente Sara Duterte sana, ang sulusulong Vice Presidente as ang Sekretaryo kan Department of Education ang nagkaigwa kan confidential funds. Sigon ini kay Roderick Wamil, kan Intelligence and Confidential Funds Audit Office, kan Commission on Audit na nagtestigos bilang iyo ang testigos kan prosekusyon sa ika-11 aldaw kan impeachment trial. Sa pagatubang ni Wamil sa Senate Impeachment Court, sinabi kay ni na sinda dating Vice Presidente Gigi Binay as in man Lene Robredo ang nakapag-kondusir kan operasyon nin mayo dang confidential funds. Si Wamil ang nagserbi sa ICFAO pon September 2014 hasta Pebrero 2024. Dinagdagpa kay ni poon kan siya mailaag kan taon 2014 mayong appropriation para sa confidential funds ninda Binay asin man Robredo. Sulaminting si Duterte sana ang nakaresibi kan siring na pundo. Si Duterte man ang kainot-inuting DepEd Secretary na nagkaigwanin confidential funds. Mayo subot siring na pundo ang mga nainot na sekretaryo na sinda Armin Luistro asin man Leonor Briones. Base sa report, nag-abot sa 500 million pesos ang confidential funds kan Office of the Vice President pon kan ikapat na kwarter kan taon 2022 hasta ikatulong kwarter kan 2023. Mientras tanto, nasa 112.5 million pesos man ang confidential funds kan DepEd sa enot at tulong quarters kan taon 2023. Nag-abot sa 15 kahon kan dokumentong ebidensya ani pigatubang kan Lunes kan House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court. Antes ang direktang pag-examine sa prosecution witness gikan sa COA, pinahayag ni Kapunan ang volume kan mga ebidensyang ipipresentar. Sa direct examination, nagluluwas ang mga acknowledgement receipts sa rodigdi ang 70,000 pesos na nakapangaran kay Mary Grace Piatos para man sa payment kan rewards, asin may mga medisina pa alagad sigon kay Wamil, mayong informasyon para madeterminar ang pinagbayadan kan confidential funds. Nagluluwas man ang mga pangaran ni Nova Santos, Renan Piatos, Miko Harina, Patating, asin Andelim. Si Rina nagresibi ng 110,000 pesos kan Disyembre 27, 2023. Si Harina nakaresibi man ng 295,000 pesos na ibinakaldaa kan mga supplies kan Disyembre 31, 2023. Alaga dahil man pig detalye kung anong klase nin supplies ini. Ang mga pangaran nakarecord sa ebidensya alagad mantinidong
Nag-iisip pa kung tunay ang mga transaksyon asin kung nagadanay o kung yaon ang mga pangaran na ini. Ang ICFAU man ang unit kan kowa na susugo na magkondusir kan audit asin paggamit kan confidential sirima intelligence funds kan mga ahensya di gobyerno. Dagos-dagos kita kan mga bareta, ilabiyog niya to sa lado lokal. Janitor, dakop sa bypass operation, digdi sa syudad ni Naga. Detalyes kan bareta, Boyet Paderes. Arestado sa ginibong bypass operation ang sarong janitor igdi sa syudad kan Naga Kasudma. Sigon sa report, ang mga personalis kan Police Station 6 ginibo ang operasyon sa Barangay Del Rosario kung saan target ang sarong alias Gerald, 24 anyos, soltero, janitor asin residente kan Barangay Triangulo. Katuwang kan Police Station 6 ang mga operatiba kan Police Station 2 asin PDEA. Pagkatapos na mapusasan na kuha pa sa posisyon kaili ang 5 pidasong plastic sachet na may laog kan pinagtutubudang shabu. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta, sigurado. Well, tantan mga bareta sa lado nasyonal. Pigpalaga ni Senate Committee on Labor and Employment Vice Chairperson Senator Raffy Tulfo ang pag-issue nin o kan Pasig City Regional Trial Court Branch 152 kan temporary restraining order kontra sa implementasyon kan 85 pesos na daily minimum wage na increase sa Metro Manila. Ang ipigsunad na petisyon kan Redicon Trading and Construction Corporation asin man R11 Builders Incorporated duman sa Pasig RTC. Inida mapugol sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board NCR asin man NWPC na ipautob ang piglalauman na wage increase asa sa Agosto 13. Ang dagdag na 85 pesos sa aldawan na minimum na sweldo hinpigbanga pa ini sa duwang kabtang. Ang enot na ornada 60 pesos pigpo na ng ipautob kan Hulyo 25 asin man ang 25 pesos ipapautob ini kon Enero 1, 2027. Tinawan doon ni Senator Raffy na day makaako-ako ang naging lakdang na inikan korte. Ninulita malinaw na nakapalaman sa Article 126 kana sa tuyang Labor Code na mayong korte, tribunal o iba pang ninunungdan na autoridad ang pwede daw magpaluwas kan preliminary injunction, permanent injunction o kaya man TRO kontra sa anuman na pagdangog, lakdang o proseso kan mga regional wage boards. Kung igwaman na maapelar, dapat dahil pig-agi ini sa tamang proseso asin man sa nanunungdan na ahensya na National Wages and Productivity Commission. Mientras tanto, naghahadit ang Palasyo Malacanang sa mga pahayag ni Davao City Congressman Paulo Duterte na garo nagpapahiling nin kakulanganin pagkakasararo sa Pilipinas asin mas nakasentro sa ibang nasyon. Ini matapos akusara ni Duterte si Defense Secretary Gilbert Teodoro na subuot demonizing sa China asin garudaan nagpapautob kan loyalty test. Sigun kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ang issue bakong tungkol sa loyalty kundi sa paninindugan kan lamang Pilipino para sa saliring nasyon. Dinagdag pa na nakakaalarma na sarong kongresista arog ni Duterte ang garuda nagpapahiling kanda pusog na identity sa nasyon. Sinabi ni Castro na mayo siyang nahiling na sala sa naging pahayag ni Teodoro ninhulitay ni malinaw na pagpahiling kan pagkamuot sa Pilipinas. Piglinaw kan Palasyo Malacanang na ni-issue kan maray na relasyon sa China, suway sa issue kan pagdepensa sa nasyonal na interes. Sinabi ni Castro na kung may mga legislador na may pananaw na arog ni Congressman Pulong Duterte, mas maray na lantad na sindat ang arig mahiling kung si isayan tunay na may pagkamuot sa Pilipinas. 23 minutos na makalihis, ang alas 12 minuto. Dagos-dagos kita sa mga bareta sa lado nasyonal. Piga papakarahay na o piga ayos na kan gobyerno. Ang haloy ng naabalang benepisyo kan mga health workers na day pa man ay tataupuon kan taon 2021 ninuli sa mga isyong may koneksyon sa Commission on Audit. Sa tao na ini,
kan pangapudan kan Alliance of Health Workers sa pagpaluwas kan sa inang mga benepisyo kabali na ang performance-based bonus. Sigun ki Attorney Claire Castro, nagsumiter na ang Department of Health kan clarificatory letter sa Department of Budget and Management ang arig marisolbiran ang mga issues sa medical allowance. Piglinaw sa surat ang paagi kan pagbayad kung sa paagi kan HMO o cash reimbursement, pati naman ang kwalipikadong benepisyaryo asin mga kinakaipuhan na dokumento. Tinabandoon ni Castro na nagapuon pa kan taon 2021 ang issue sa nabalang benepisyo kan mga health workers asin dayman ini nangyari sa lindong kan administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Mientras tanto, nakapag-monitor ang Pwersa Armada kan Pilipinas kan nasa 48 barko kan China sa apat na maritime features sa West Philippine Sea kan bulan na Hulyo. Sa Ayungin Shoal, nasa 14 na mga barko kan China ang nahiling. Asin man duman sa Baho de Masinloc, may nasiiripan man na 22 na vessels sa Escoda Shoal. Apat na barko asin sa pag-alas sa island, nakapag-monitor nin 8 na mga Chinese vessels. Mientras tanto, nasa kabilugan na 20,749 gayo na mga barko ang nasiripan na yaon sa laog kan Philippine Maritime Zones kung sa insobra sa 17,000 digdi mga foreign flag vessels mantang an sobra man sa 3,000 digdi yumandaan mga domestic vessels mantang sobre sa 14,000 man an nagsusunod sa international protocols na na-record na nagresponde sa radio challenges asin man 6,569 digdi ang na-record na daiman lamang nagsimbag. Inasigurar kan Pwersa Armada kan Pilipinas na padagosan sa inang pagbantay asin operasyon para masiguro ang seguridad sa teritoryo kan satuyang nasyon. Sa iba pang mga bareta sa lado National Pamanggiraray, nagpahayag ni suporta sinda Camarines Sur Representative Luigi Villafuerte asin Mix Villafuerte sa pangapudan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nagibuhon moderno ang haros 5 dekada ng National Building Code of the Philippines. Sigong sa magtugang na legislador, importanteng maisalay ang New Philippine Building Act o ang House Bill 6615 nangarig masiguro na ang mga edipisyo asin infrastruktura ini mas pusog asin preparado kontra sa linog, bagyo, baha, pagtiris kan daga, kasulo asin man pagputok kan bulkan. Pihing kami narninda ang Senado na aprobaran ang propesto na maribay sa nagadanay na 1977 Building Code asin magpako nin mas makabago asin climate resilient na pamantayan sa konstruksyon. Tinabandoon ni Congressman Mix Villafuerte na ang mga day panahaloy na insidente kabali man ang pagbagsakan sa rong day patapos na edipisyo duman sa Angeles City asin ang makusog na linog sa Sarangani nagapahiling nin pangaipong istriktuhan ang mga regulasyon sa konstruksyon bilang man preparasyon sa posibleng pag-abot kan inaapod na the big one. Apera digdi, nagpahayag man in suporta ang Villafuerte Brothers sa nagkaperang propestong pang-ekonomiya kan Presidente, kabali ang paglangkaw kan income tax exemption threshold, tax exemption para sa mga kwalipikadong sa radit na negosyo asin man pag-amyenda sa ipira tangarig mainaan ang pasanon sa singil sa kuryente. Barata nakita ko niyan sa lado lokal, inaprobaran na sa katulong pagbasa kan sanggunian panalawigan kan probinsya nin Camarines Sur ang resolusyon para sa pagpautob kan third tranche o ikatulong ornada kan salary schedule kan mga kwalipikadong empleyado kan provincial government kan Camarines Sur. Nagkasararong nagboto ang gabos kan mga miyembro kan sanggunian pabor sa sinambit ng propwesto. Ang salary increase ini nakabase sa Executive Order No. 64 na pigpaluwas kan Agosto 2024 na nagapako kan aumento sa sweldo kan mga civilian government personnel siriman sa Local Budget Circular No. 172 kan Department of Budget and Management. Sigon sa DBM, kinakaipuhan, maaprobaran mo na kan sanggunian ang salary schedule kan mga lokal na gobyerno antes na ini maipautob base man sa Local Government Code of 1991 o ang Republic Act No. 7160.
Maraming balita kita ngunyan sa lado lokal, maabot sa 7.7 milyon pesos ang kantidad kan mga illegal na droga na nasamsam kan Police Regional Office 5 sa serye kan 144 anti-illegal drug operations na ginibo sa Bicol Region kan Hulyo ngunya na taon. Sa report kan PRO 5, nakakumpeskar ni nasa 1,134 o 1,134.2012 na gramo nin shabu, asin man na 544.92 gramo nin marijuana na may kabilugan na pagkakalkulong kantidad na 7,777,958 pesos. Tulos man na pighaling sa sirkulasyon ang mga nakumpeskar na droga tangarig day na magamit sa iba pang kriminal na aktibidad. Sigon sa PRO 5, parte ni sa inang pinakusog na kampanya kontra sa illegal na droga. Ang sunod-sunod na operasyon kasabay kan pagkapadagos kan information, siriman education campaigns, tangarig dang mapahiwas ang kaaraman kan publiko, asin maing kaminaran aktibong pagpartisipar kan komunidad sa pagsugpo sa illegal na droga. Sa lindong kan mamamayon ni Police Brigadier General Erosito Miranda, ang Regional Director kan PRO 5, inasigurar kan pulis na mapadagos ang intelligence-driven operations asin pagkikipag-koordinar sa iba pang ahensya asin sa komunidad dangarig mamantinir ang katuninungan asin seguridad sa bilog na Bicol Region. Pareta na kita ngunyan sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Posibleng maglaog sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo na may international name na Dolphin sa mga masunod na aldaw sigon sa pag-asa. Sigon sa ahensya, ngunya na Martes, kung maglaog sa PAR, ang Typhoon Dolphin iniaapodo na Maymay. Mientras tanto, hulining nasa iripan sa distansyang 2,330 kilometros ka Northern Luzon, patos-patos ang kusog na duros na 150 kilometros kada oras asin may pagbugso na 185 kilometros kada oras. Piglalauman man na mantinido ini naharani sa northern boundary kan Philippine Area of Responsibility kung maglaog ini sa sinambit ng PAR. Maski nga ni dahil man piglalauman na malandfall, pwede ka ining pakusugon ang habagat na madaranin uran sa Metro Manila, parte kan Southern Luzon, asin man sa sulno pa na parte kan Visayas, sigon pa sa pag-asa. Rembareta kita ngunyan sa lado o sa luwas kan sa tuyang nasyon dahil mababa sa 7 persona. Kabali ang tulong aki ang nagadan matapos tamaan in drone ang sarong matawong beach duman sa Akipo Osifovka sa Krasnodar region kan Southern Russia. Sigon sa mga otoridad, nag-abot sa 40 na lugadan kung sa 17 ang ipigdalagan sa ospital. Pigakusalan kan gobernador kan Krasnodar ang Ukraine na pigasabing deliberate strike on civilians alagad. Mayo pang pahayag ang Kiev dapit man sa insidente. Sa mga video na naglakop na sa social media, mahiling na buminagsak ang drone sa baybayon asin man suminabog mantang dakol na turista ana sa gilid kan dagat asin nagkakarigos digdi. Dahil pa man malinaw kung ano ang target kan drone, sigon sa nagkapirang report, posibleng nagbagsak ini sa beach matapos maapektaran kan electronic jamming o matamaan kan air defense kan nasyon kan Russia. Base sa nasa mga tawong nga sa lugar, may subot na nagtanog na sirena antes nangyari ang insidente. May nagkapirang testigo sa nagasabi na nagtago sinda sa likod kan mga tukawan, mantangan ibaman, nakadawag rin sunod-sunod na putok antes ang makusog na pagbuag. Padagos ang ribayan kan long range attacks kan Russia asin man Ukraine sa tao ka nagapadagos na giyera. Sa nakaliwis na taon, pinahiwas kan Ukraine ang mga pag-atake sa laogang teritoryo kan Russia na nakasentro sa buot sa infrastruktura asin man pasilidad na may koneksyon sa militar kan nasyon. Ayan mga tugang, ang tiniripon niya itong bareta sa BBS News Center. Nakaibahan ta sa pagbareta sa lado lokal, Boyet Paderes, sa lado technical, Pastor Serge Marmol, asin man si Ariel Camarote. Ako po si Daryl Banyas, basta bareta, sigurado. BBS, basta bareta, sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol
Broadcasting Systems Incorporated, DWLV, 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta, sigurado. Oras mga tugang, igwa na po kitang 36 minutos na. Makalis po ang alas 12. Amigo, amiga, avante, sige sana. Sige sana, basta happy. Tawa kita, over 50. Isipunta na kita maswerte. Tanaabuta edad na ading. Sige sana, basta happy. Tawa kita, over 50. Isipunta na kita maswerte. Tanaabuta edad na ading. Di na kita magparareklamo. Edad na di na mababago. Dapat permisa ng positibo. Pag nag-adit, mainglaw sa payo. Sige sana. Sa paagi kan paborito ni Pastor Serge, over 50. Over 50. Isipunta. Maanglaw sa payoda. Kung makulog ngayon ang hawak ko magpaukag. Bueno, mga tugang, aldaw kita nin Martes, mairibahan kita. Alas tarayo. Hasta launa, hindi po sa programang. Ratiran sana inipong sa indong amigo Yetbo. Buhit Paleres po sa lado technical, siyempre si Pastor Serge Marmol asinman si Aye Camarote. Welcome po sa Martes na edisyon kan programang Pahiran-Hiran Sala. Si CM may mga birthday mo niya partner. Ay, happy fiesta pa lang sa ano. Kasi nga ito partner, itong haranin dyan sa tao. Ano mo yan? Asa haring. Haring. Yes na kina, pading ay. Ay, happy Dahil naman, fiesta. bako naman sa angarong niya, tayao na doon sa Kalawag. Pag napista sa Kalawag, taga-haring ka. Pag napista sa haring, taga-Kalawag ka. Ay, matindi kang magpalikay-likay. Ako yanin. Sa mga yaong po dyan sa haring, yung pala na no, dyan ki Manay Sunya. At ang plano-plano ni Beth na maduman niya kita ki Manay Sunya ngaya. So kata, paano nga niyan taaro kayo ni may kaulangan akong dudumanan ako. Bueno, happy fiesta na lang sa mga taga-haring dyan kay Kapitana Pipit. Nagsabi na si Kapitana Pipit na Sarado muna ang harong. oh, pero ngaya kung may magdigdi, may maluto, may isira. Pero bakong handaan, itong arugang makakanamit ka ning kare-kare. Sinasakyada talaga ang harong. Nakapamistra kita dyan partner. Kay Kapitana Pipit. Pero ngaya bakong arog ka itong may igwa ngayang embutido, may kare-kare, may igado, may minudo, bakong araw ka yan? May maluto ngaya kami sagod panira, yan, bilang pangudtuhan. Bueno, live na live kami sa Facebook mga tugang, marina hapon na lang sa mga nagadalan sa to, nagdadawag sa radyo. Shout out kita partner, kan mga nag-aantabay. Siyempre, dahil mahali yan si Sir na Andilay Nisa. yaon yan si Sir Andy Lainez sa Brunei, bako sa New Zealand. New Zealand. Siguro kadako na kwarta ni Siging Sir bandwidth kayo ni duman. Iba man ang sira duman partner, no? Mayo duman kan sa dagat baga pa nag-bandwidth ka, mababandwidth mo lapu-lapu duman bako. Iba man garo pag hiniling mo ang sira garo mapait, tagaro dai man iba sa tuya, iba ang sira. mapait ang kuya duman, ang sira. Duman po mayong turingan. Mayong lawlaw. Maramang janing lawlaw, mayo nin pusit. Ano lang ang sira Iba, duman? ibang klase kan sira. Ano nga ning pangaran Sir Andy Lainez sa katong sira na nababandwit nindo dyan sa ibang nasyon, sa ibang bansa, sa Canada, iba man ang sira ninda. Digdi sa tuya. Maray na to kay Sir Lauro Rivera San Jose. Na nagaantabay, ang sakuyang tugang na dahil sisingil utang. Si Ate Ella Paderes na good noon. Punta kayo nila sa burol ni Suwi.
mayong kuyan, mayong available fund. Wala man lang na representative sa atin, ikaw lang available. Mayo kayang kuyan, available fund para makapasiring duman sa kuyan, Baka ang gasolina daraga. Baka ang gasolina mo kabot ka lang sa Concepcion. Baka abutan sa Concepcion, Concepcion. Pequeña. Pequeña ang gasolina ko. Saka ako maplatan pa. Garo pati ang rueda kan motor mo kuya na. Paigas Mahibog pa ang dila kan ikos. Kaya dapat napapala talagang condolence ko yan, si Buboy tapos si Elsa, duman nag-iridya sila ko yan, duman nagtururog sila Glenn, si Paidea, Papadigo, si Gigi, isa na ta, pag nag-release ko yan dyan sa likod, makadalagan kita duman. Mayo pa man pinagsasabing aldaw kan paglubong ni Suwi. Una ako may pang sabing aldaw kang pag-release. Basta manalig ka. Yan. Condolence po sa pamilya. Presnilyo. Oo. Nahiling ko na ini si Zoe. Nahiling ko naman ini. Bueno, ano ang kwenta? Ano ang sa tuyang pag-urlay-ulayan? Ngunya na aldaw na Martes. May sarong Aki partner, Aki, na nangangarap ang pangiturugan niya maging siyang Spider-Man, itong nadala niya sa TV ay sa sine nadala niya ini nga Spider-Man. Ang ginibo kay ni partner ako yan nagkakaling siya ning ako yan Spider, nagpa-tuka tulo siya duman baga sa pelikulang Spider-Man. Nadalang ko man ito. Ito nga aksidente partner na natuka ning ako yan. Kinagat ka na spider sa luong. Pagkatapos dumana. Bigla lang nagdalas itong Aki kung ano-ano na lang na kangangalasan na ginibo niya. Nahula ko yan siya. Bigla lang may naluwas na web. Duman sa iyang pulsuhan. Tinisting niya luwas ng web. Luminokso siya duman sa kuyan sarong building. Pag kapot niya duman sa sa Lanubkan building, duminukot. Gabos na kayang gibun kan spider, nagigibukan aking ini man ang nadalan kay nga 8 years old na Aki. Kaya pinabayaan niya ang sadiri niya na makagat kan spider sa pagtubod na magiging Spider-Man na siya. Ining bagay na ini partner kinumpirmar kan mga espesyalista siya nagduman sa bukid sa naghanap nin naman lang sarong niya to pag tingag niya may spider duman sa may kisame mga kuyan mambaga ang mga spider baga sa harong bako man delikado pero siya ako yan hilang siyempre kalinturado. Kinalintura ka, nagkapot-hapot ang mga magurang, ay nagpatuka po kaya, nagpakagat ako din sa spider, dahil lang yan do, aratsan ngayon, may kapangyarihan ako. Ini ang kinumpirmar ka ng mga autoridad, as in, ang sinabit ng Aki, tulos na dinara sa hospital para ipabulong. Itong mga Aki, para tubod-tubod din sa mga pelikula, sa mga sinita, kung araw kayo ang mangyari sa Indo. Magpatuka man kamo sa spider, magpakagat man kamo. Ang mangyari sa Indo, hospital ang abuto nindo. Tapos ano pa? Siguro mayo kang energy ngunyan. Maluya ang buhay. Duman pa partner sa kuyan, duman sa sarong lugar sa Libya. Sa bansang Libya. Yaw dihali itong akin ni Dave, si Luika, si Kaloy sa Libya. Dit lang mapurutok ng badil, dit lang may mapabuag ng mortar, duman sa Libya. Ang trabaho niya partner, duman sa disyerto, duman sa gitatahukan disyerto, ang ginigibuda sa enda kan employer nila, pag matrabaho na, hatun sinundo sila partner kan helicopter. Dahil nila kayang maglakaw. Taharayoon sa taho. Kagano may bigibusin ng building duman.
hatun sundot sindakan helicopter duman sa Libya. Kaya ngunyan nasa Germany na naman si Luika kaya ingat-ingat lang diyan kaloy sa Germany. Ang kaugalingang ini ay naiulat ng sinaunang Gregong historiador na si Herodotus patungkol sa tribong Augila na nag-iristar sa hilagang bahagi kan Afrika, partikular sa kasalukuyang bansa Libya. Sa kanilang tradition partner, sa inot na banggi o inot na gabi kang kasal, inaasahan ng nobya ay makikipagtalik sa lahat ng mga lalaking bisita. Malupit man may kaibahan garong lanit na dadalo sa pagdiriwang. Pagkatapos kan bawat pagtatalik, ang lalaki ay magbibigay ng regalo. Pero bayad. may bayad. Pero Kapos, bayad. kung 50 ang nag-attender ng mga lalaking gabos, ito pa, paundrahan niya. Dahil pa so agum ka, ayan. Kasal daw pa sa nayaning kasal. Baka sa inot na banggi, papaundrahan niya itong mga bisita, puro lalaki. Itong agum niya, sigang taratagoy. Ako last na lang ako matira. Ang lalaki nagbibigay regalo sa kanyang dila mula sa kanyang tahanan bilang pabuya. Tapos na nga ako yan nga regalo ko sa emo. Kuya nga ni Tupperware. Grabe mo. Sir Emmanuel Manaog, tungkol ka naman. naman yan sa home Tupperware. Itong balunan ngaya. Kaya umaon man itong babae na may Tupperware na siya. Susarok man, magsunod. Yan nga regalo ko man. Tarong dosina nga yung plato. Gano'n man sa iyo, tapos siyempre baga kinasal sa kasal baga mga regalo baga ka nag-a-attend mga gamit. Kung bako nga yung rice cooker. Tinatago mo na itong mga regalo ninda, reserva. Yung reserva sinda. Kuya na, sarong dosina nga yung plato. Anong nasyon? Anong kuya na? Sa kuya, duman sa Afrika. Mga itom sinda, no? Oo. Dumana. So, yung manggaroan kultura duman, yung nakaugalian. So, iyo man ang... Kaya ang mga nagpapailan lang na regalo, itong mga kababaihan, pero itong mga lalaki, tinatago lang na. Iluluwas lang ito pagkatapos nila makipagtalik English sa babaeng bagong kasal. Bagaman nakakagulat para sa modernong panahon, ito ay tinuturing nilang isang normal na bahagi ng kanilang kultura at pagtanggap sa lipunan. Gusto sabihin, halimbawa, 30 so nag-attender, dahil na kinaya kang girl, sa aga na. Dahil siya makakalamit ng regalo. Dahil siya matao Tupperware. Balo na baga mo baso. Mayo siyang grabe man, pero digdi sa tuya. Dahil na kinaya kang powers niya. Dahil pwede yan. Dahil pwede yan. Gusto magwala ang lalaki kayan. Gusto mo nga kayo makainot. Pero duman, ipinapaubaya niya sa iyang agum na babae sa mga naging bisita. Kung asang gatos pala na bisitang lalaki, gabos siya matira. Paano na yan? Kung itiro ng purak. Malanit na ngayon. Kaya, pero tiyos-tiyosan nga sabi ka, agom na lalaki, tiyos-tiyosan regalo may regalo ka. Maka ngaya, iuruliin ka mga lalaking yan, ang mga regalo nilang pinaratos. Kaya tiyos-tiyos man si sister. Bueno, maray na udo dyan sa mga taga Antipolo sa Tinambak, kay Kathleen Galapardo, maray na hapon, mga aki kay ni kay ribahan niya ngunyan, si Kian, si Yan, Lian, maray na hapon sa Indo, Kathleen, dyan sa Antipolo sa Tinambak. And syempre, si Mading Irma, nagdadalan man, Pading Ray, yaon da sinda dyan sa Villa, Sorbelia, Subdivision, Concepcion, Naga City. Nyaong kamuki sa Madi, aki, ki Madam, ano na nga si pangalan ni Madam? Ni Madam ta? Si Mading Irma. Si sa tuyang pamayokan, police hotline, digdi sa Naga.
Aba ko Irma. na. Si Irma. Nga ba ko may pigdumanan siyang lugar. Maray na po na lang tabi madiko. Diyan di ako mapira sa Saharing, piyesta ko yung Saharing. Ako nagduduwa-duwa garo gusto kong maghidali dumang kay Manayson niya. Ako ni pig-chat ko na si Manayson niya. Anong sitwasyon? Ang sabi. Pag nag-reply si Manayson niya, ako Dalagan kita duman. 2 hours lang ako diyan Manayson niya. Mabalik na lang akong banggi. Apulan mo, ba di na mo basa ang text mo. Mapod na lang. Pasiguruhon mo. Mga 2 oras lang muna ako sa imo dyan ngunya na hanggang alas 2 lang o hanggang bago mag alas 3. Tapos mabalik na lang kung alas 7:30 ng banggi at yan mabayli kita dyan sa Haring. Yan. O, sa iba pang mga nag-aantabay, maray na hapon si Sir Jeffrey Nupia nakaantabay man, si Matet nakaantabay sa tuya, maray na hapon sa imo Matet. Asin man sa iba pa pong nag-aantabay. Matit, mga ortisten si Matit. Akin inunor-unor. Bako, nagbe-birthday ngun yan, si Manaynan, si Parone, tugang ni Boss Oka. Happy birthday, Manay Nance. Nag-birthday. Kung nabuhay si Boss Uka, iribanan naman kami dyan. Masabi naman nito, sinakong bagas ang mauubos yan sa imong birthday. Ano? sa kampirang dara ko lang mga tanggigi. Tanggigi pagkatapos itong urig. Sigurado makatay urig yan. Sponsored by Boss Uka. Oh. Pero dahil kata... Pero itong ako yan, itong katama ni Dot, nakula na pangaran Uka. Ako yan, ibanan may sadiri. Ibanan may sadiri. Sabi ni Sir Emmanuel Manaog, malang init sading masi. Sarian. Da kuryente, maray na mudto sa ngamin na nagrurungog kading pairaniran sana. Sari ito na, sir. Siton, Sir Emmanuel, sari nga ni kamo? Baaw kamo? Baaw. Ang mga manaog, hali sa buhi. Iriga. Siton buhi, Iriga. sari kamo? Santa Ostina. Full manaog nga ni. Hali yan sa, hali yan dyan sa buhi. Native siya, buhi. Kaya, bako ng Tagasari nga ni Kaser. May napon. Ang aram mo kaya ang mga taramo na ringkunada, dyan sana sa pili, mga ringkunada na ang taram dyan. Duman sa ibaba, may ugob siya, sakop ka ng Ocampo, pero ang taramo naman ringkunada. Ringkunada na. Kaya, aram mo, ang sunod duman, San Ramon na, garo na ulakita naman sinda. Kaya nga ni ako na ulakitan man kasi ang nasa may baba min barangay, ang sunod sa barangay ringkunada ang taram, kaya ako man, minsan nakaringkunada man ang taram ko, nagtataraman akong taramon dyan sa Indo po, sa ringkunada. Marinaw doon na lang po dyan Santa Maria, yung Sagrada, Santiago, sa mga parantabay ta po dyan, marina udto sa dyan, sa Francia. Yan. Guwa na lang kita pong 7 minutos, antes po mag-alauna. Ngunyan pong pet sa 4. Ay, araw gani partner kung sa piyastahan, araw gani. Brakbaka na. Mientras na nagpapahiran, mientras na nagpapahiran, nasa kwadradong mesa, aratubang atubang. Kaya, pudanis ko yan, si Madimo, Buminayli pati naman si Bet, natandaan ko, nalunis niya itong Bermuda. Oran pati intirong laboy-laboy pag uli. Itong Bermuda duman sa latad, intirong napalgas sa pagbayli ni Bitcha. At yan na banggi makikibayli kita dyan sa yan. Sa Lagos at Oo, dyan sa Haring. Pero, saan lang baylihan kaya? Duman sa dyan elementary? sa Laog, duman sa may chapel. Elementary? Oo. Pero dyan sa may at yan sa San Ramon sa Iriga City, may baylihan at yan. Iriga? Dapat, kung may lang nga na akong obligasyon ngunyan, dahil pa ako nag-uli. Mabayli ko ta ako at yan sa San Ramon, dyan sa Iriga. Duman sa naman sa may ibaba kaya lang may obligasyon ako pag Martes, Miyerkules, saka pag Biyernes. Kaya, dahil na mo na, palihis kita. Ratchan mga tugang si Bobby ko kasuugma, dahil tanahiling si Bobby. Dahil tanahiling si Bobby ko kasudma. Yan sabi siya, kuya, pigtismisan ako ni Kuya, sisibot sa pagsinya si Pula. Kadakol dan tao, may mga darang bulpin tapos papel. Mapapirma ng autograph kay Bobby Cole. Kaya, padagos ang pagsikat ni Bobby Cole. Kalmado lang siya, pero nag-iisip siya kung paano siya makakadilin siya.
Pag alas 4 po si Pastor Eman Prado, Redeeming the Time program. Magdangog po ka mga tugang sa atyan sa mga... Makanood lang, makakuha lamang kaming mga teksto sa Biblia. Yan. Magayon magdangog sa Redeeming the Time. Redeeming the Time. Itong mga nakaaging mga panahon. Itong panahon ni Moises. Pagkaminsan po, mag-aantabay kita, Panahon ni no? Job. Tapos siyempre baga sa mga maghapuntang mga gibo partner, maghapon na gibo, pag-araw ka ng iba nagpaparapay ngalo, magdangog, try po nito magdangog, and this, siyempre, and Jesus yesterday, today, and tomorrow, pag alas 5 hanggang alas 6, magdangog po kita, magayon. Ako, partner, pag kukuyan-kuyan ako, iwa kita mga paraan tabay na po ang pagkaamay, maghapon na po yan, yaon na dyan ang radyo, dahil na po ninda Pigpipihit. pipihit pa sa iba. Yaon na yan dyan, nagdadangog sa BBS FM. So yan po ang mga antabayanan panindong programa hasta po at siya na pagkapoy si Ed Saliba daw, di ko na nadadangog, no? Si Ed Salayba. O nga, daw si Ed. Ay, busy ito ta si Ed Salayba baga. Ako yan. Garo magkakapitanon. Ano? Di ko na hiling si... Diyan sa, ako yan, diyan sa barangay niya. Taga si ako yan. Taga Libmanan. O Libmanan. Ano, karo so, sige na libot-libot ko niya ni Ed Salayba. Sisiguraduhon da niya na ang kapangganahan makukuha niya. Ano, kaya ngunyan partner, ang mga may ako yan, may plano na kumandidato bilang barangay kagawan, SK ay kuya na. Siribut-sibut na. May nakauli akong mga kandidatong kapitan partner. Pigkukurukwinta na kung piraman ang madidiling siya. Ano? Si Kuya nga, matauman nga ito sa Kuya Sanggatos. Grabe naman niya ako. Di mo yan, nagpromisa na ini-announce pati nga sa meeting na Sanggatos. Igo pala ning Kuya partner, matapos ang programa to, sarong lalaki na dukaya na may ng buhay. Sain. Miyanras na nagapataw-pataw sa kadagatan na sakop kan barangay Pag-asa, Tinambak, Camarines Sur, Kasud Manghapon. So PNP padagos sa investigasyon, pangapudan kun isay ang nakakabisto sa biktima, may picture lang sa mga nawawaraan po nin ko yan, nawawaraanin ka pamilya, lalaki po. Dahil tama-determina ng edad kayo, siguro nasa 40 anyos sinano. Basta sinawawaraan, yaman po daan dyan ako ay gadan sa ako yan, sakop na kadagatan kan barangay Pag-asa, Tinambak, Camarines Sur, Suod Manghapon. Hirap man yun. Hirap mapig-post ini kan sa tuyang tugang sa hanap buhay na yaon yun sa Goa, Camarines Sur. Bueno mga tugang, salamat sa inyong pag-antabay sa Agaliwat. Mag-iribanan po kita si Boyet Paleres po. Sandy Di Castro, maray na hapon sa imo, nakahabol ka pa man. As in sa iba pang mga nag-aantabay, hindi po sa tuyang programa. So liwat po sa aga, iribahang girari kita sa Pairan Hiral. Pwede man ka mo mag-share kan sa inyong mga kung ano po naisipan nindo, pwede man ka mo mag-participate, mag-share ka mo. Kung may istorya ka mo na araman, may araw ka ini magkuyan lang ka mo, magsabi lang ka mo, share nindo digdi tangarig na basahon taman yan. Sa lado technical po si Pastor Serge Marmol, asin si Ariel Camarote. Ako po si Daryl Banya. Salamat po kan sa ino pa antabay. Handa mo nga karo